So, sa gabing ito mga kapatid, ang title natin ay Purihin ng Panginoon, Complacency, the Silent Killer of Faith. Amen? So, complacency, the silent killer of faith. Amen. In Revelation chapter 3, basahin natin mga kapatid, verses 15 to 19. Ang sabi po rito, I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, a real rich sa kalooban ng Panginoon, and white clothes to wear, so you can cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes, so you can see. Those whom I love, I rebuke and discipline. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Ang sinasabi mga kapatid ng Panginoon, kasi isa sa mga 7 churches mga kapatid, lukewarm daw po sila. At ayaw ng Lord na ang isang Kristiyano ay lukewarm. Sana daw ay mainit ka lang o malamig para alam ng Lord kung ano yung gagawin niya sa iyo. Anong gagawin niya sa atin. So, complacency is the silent killer of faith. Alam niyo ba yung complacency? Sino nakakaalam? Kanina ko lang nalaman yung word na to mga kapatid. Parang ito yung word na parang okay ka na sa buhay mo. Amen? May pera ka, may masaya kang pamilya, Kristiyano ka, nagsisimba ka, okay na yun. Okay na yung ganong buhay. Parang okay na ako, ligtas na ako. Parang wala na akong kailangang masyadong gawin. Parang ganun yung complacency. Yung sitwasyon na okay ka na, tanggap mo na kung anong meron ka. Sa Bible, mga kapatid, meron pong ganyan. Introduction, si King Saul. So, King Saul, alam natin ang kwento niya, yung rise and fall ng story niya, mga kapatid. When God chose Saul to be Israel's first king, he was humble and dependent on God. Kaya siya pinili, mga kapatid, hindi dahil siya yung pinakamatikas at pinakamatanggad at pinakagwapong Israelites during that time. Bagkus siya po ay sa pinakamapagkumbaba at mabuting Israelites. Kaya po siya pinili para maging unang hari ng bayan ng Israel. Amen? At siya po ay inanoint po ni Prophet Samuel. He was anointed, empowered by the Spirit, and given every opportunity to succeed. Yet, over time, success made him comfortable. And comfort led to complacency. Amen? Dahil sa naging matagumpay ang kanyang buhay, pamumuno, alam niyo mga kapatid, naging overconfident na po si King Saul. To the point na hindi niya na po sinusunod ang kalooban ng Panginoong Diyos doon sa bayan ng Israel. Minsan, nagbigay ng instruction ng Lord sa pamamagitan ng mga propeta na ganito ka mag-worship, pero hindi po sinunod ni King Saul. Ganito ang gawin mo, hindi niya ginawa. Bakit? Comfortable na siya sa kanyang sitwasyon. Maganda na yung sitwasyon ng bayan ng Israel at hari na po siya. Amen? Yun nga lang, alam natin ang naging kwento. Nasira siya, nadaya siya mga kapatid, at aalisin na ng Lord sa kanya yung kingdom. At pinagseleso niya yung bagong magiging hari, si King David. To the point na gusto niya na tong ipapatay. And so much for that. The same danger exists for Christians today. Amen? Parang tayo, nung tinawag tayo ng Lord, tulad ni King Saul, tinawag tayo sa kanyang kalooban. Sinunod natin ang kanyang mga gustong ipagawa. Nag-church tayo, nag-ministry tayo mga kapatid. Amen?
The same danger exists for Christians today. We may attend churches. We may pray and serve, yet slowly lose our passion for God. Amen? Yet slowly lose our passion for God. That is why complacency is the silent killer of faith. Naalala niyo ba mga kapatid, nung unang napaglilingkod natin sa Panginoon? Kung gaano tayo kainit, kung gaano natin hinahabol yung gawain ng Panginoon. Amen? Kung gaano natin ka-desire ang matuto sa salita ng Panginoon. Amen? Kung paano gusto natin umatid ng mga discipleship, mag-practice sa ministry, amen, umatid ng Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, at mga fellowship. Naalala niyo ba yung gaano ka-excited? O mas naaalala natin sa mga oras ito, kung paano lang huminga sa ministry. Kung paano lang masabi na naka-attend tayo sa fellowship. O may masabi na tayo ay nag-ministry. Pag nawala mga kabatid yung desire natin dyan, yung passion natin sa ating ginagawa, dun unti-unti mga kapatid, pumapasok yung salitang complacency. Complacent describes feeling overly satisfied with yourself. Okay na ako. Total, Kuya Gring, nakapag-minister na ako. Kahit di na ako mag-soul win, kahit di na ako mag-invite, kahit di na ako mag-share ng gospel, okay na ako. Nakasimba naman ako ng Sunday, kahit di na ako magsimba ng Wednesday, kahit nasa bahay lang. Di ka naman pagod pag Friday, okay naman na, nakapag-Sunday, nakapag-pray naman ako ng Sunday, kahit di na ako matid ng prayer meeting. Overly satisfied with yourself, your abilities, or your current situation. When you are complacent, you become too comfortable and stop trying to improve or protect yourself against potential problems, even if exists. If risk exists. Kapag sobrang confident na tayo sa ating sitwasyon, na okay naman na ako, ano naman ako nakapag-church naman na ako, nakapakinig naman ako sa preaching ni pastor, kahit di na ako mag-discipleship, di ba? Okay na ako. Alam niyo mga kapatid, yan yung mga bagay na unti-unti na pwedeng magpigil dun sa passion natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Amen? And ano ba English nito? Ang hirap tagawag English. At may mga signs mga kapatid, kung nandun na tayo sa sitwasyon na yan, kung complacent na po tayo mga kapatid, baka nandito na tayo. At sa gabing ito, atin po itong pag-aaralan. First, the signs of complacency. Yan. Tingnan natin yung mga signs mga kapatid, and let's examine our selves or situation sa harapan ng Panginoon. Letter A. Total, ito ay nabanggit ng ating manggagawa kanina, no? Ni Brother Maki. Prayer. Praise God. Prayer becomes a routine instead of a relationship. Sino ba rito nagpe-pray? Amen? Yung nadalas nagpe-pray. Amen. Yung paulit-ulit mag-pray. Amen. Praise God. Mabuti lahat tayo. Yung anak ko mga kapatid, marunong na mag-pray actually. Tuwing kumakain kami, siya lagi nag-lead ng prayer. Pagkakain po sa North Caloocan Church, siya rin tagalid ng prayer. At tuwan-tuwa kami kanina, dahil pati po sa school, gusto na rin niya mag-prayer doon mga kapatid. Sinabi lang ng teacher nila, punta tayo, at mananalangin at magpe-pray na tayo. Tumayo daw kagad yung anak ko, at nag-volunteer, "Teacher, I want to pray." Sabi niya gano'n. Tapos, di naman siya tinawag, pumunta agad daw sa unahan. Tapos sabi niya sa mga classmate niya, "Classmate, close your eyes, let's pray." Tapos gumanong-ganon pa daw. Tapos yun, nag-pray mga kapatid. Yan yung magandang bagay mga kapatid sa isang Christian pag nagpe-pray. Yun nga lang, minsan mga kapatid, hindi natin na-check yung sarili natin. Alam mo yung way ng prayer natin, parang paulit-ulit na lang, parang wala na lang.
Minsan sinita ako ng biyanan ko dyan, mga kapatid, pag nagpe-pray ako, kakain. Ito si Gringo, paulit-ulit na lang prayer, pagkakain. Kasi ko, ano, paulit-ulit ang prayer ko. Wala bang bago sa sarili ko? Wala ba akong bagong karanasan? May paulit-ulit lang ba yung pagkain na kinakain ko? Iba-iba naman yung ulam, pero yung prayer ko paulit-ulit. Parang nagiging routine na lang sa akin ng prayer. Bigla akong na-realize, mga kapatid. At parang wala na sa puso yung panalangin ko. Minsan ba napupunta tayo sa mga ganong sitwasyon na parang wala na lang, masabi na lang, mamema na lang na tayo'y nagpe-pray. In Matthew chapter 6 verse 7, and when you pray, do not use vain repetition as the heathen do. Madalas, mga kapatid, ang mga Kristiyano, hindi naman yung word by word na repetition, pero alam mo yun, yung paulit-ulit na lang ang prayer natin. Iba-iba naman yung sitwasyon na pinaparanas sa atin ng Panginoon. Amen? Amen? Kung iba-iba yung sitwasyon na pinaparanas sa atin ng Panginoon, dapat iba-iba rin yung ating mga prayer. Iba-iba rin yung mga tao siguro natin nakakasalamuha, nakakausap. Iba-iba rin yung mga nasasagap nating mga chismis, mga informasyon na karapat-dapat ng prayer. Amen? Ipag-pray din natin yung mga ganung bagay. Baka mamaya may nakasalubong ka, hindi mo naman taga-church, pero kaibigan mo. Diba? Hindi mo alam, baka huli na yung nasandali na makikita mo siya. Sana naalala mo siyang ipag-pray. Amen? By the way, mga kapatid, hindi ko alam kung lagi lang ako wala o hindi ko lang napapansin. Bakit hindi ko na nakita si Sister Sheila? Ilang linggo na siya hindi nagsisimba. Nasa province. Bigla ko lang naalala, mga kapatid. Wala lang, bigla ko lang naalala nung kanina nung gumagawa ko ng outline. Hindi ko lang siya nakikita eh. So yun, nasa province pala. At least alam ko yung pagpapray ko sa kanya. Nasa province pala siya. Kala ko nangihina at natisod. Tinawanan nyo kasi, mga kapatid. Amen. So yun, huwag tayo mag-repeat sa ating mga panalangin. Iba-iba yung pinaparanas ng Panginoon sa atin. Iba-iba yung mga tao na nakakausap natin. So, iba-iba rin yung way ng prayer natin, mga kapatid. Nang sa ganon, alam mo yun, marang pag nakipag-usap ka sa Lord, bago siya. Amen? Ako kasi ranas ko yung paulit-ulit na prayer. Ranas ko yun, mga kapatid. Parang nagiging ano na lang, parang constant na lang talaga siya. Wala na siyang puso. Kaya tuwing may nakakong balita, no, sa social media, kahit hindi ko kilala, mga kapatid, sinasama ko na lang din sa prayer. Tulad kanina, mga kapatid, kinalibutan ako sa balita na nakita ko yung sa Zamboanga. Yung nanay, tatlong estudyante. Na, alam niyo yung balita na yun, mga kapatid. Karumal-dumal, mga kapatid. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo. Basta karumal-dumal ang nangyari dun sa apat. Nakakatakot, pero pinag-pray ko na lang din, mga kapatid. Na pati sa mga sabi ko, pati sa mga kilala ko, Lord, huwag niyo hayaan na makaranas po sila ng ganitong bagay. Amen? Amen, mga kapatid? Amen. Hebrew chapter 5, verse 7 to 8. In the days of His flesh, Jesus offered up prayer and supplication. Pag nag-pray, mga kapatid, si Jesus, mga kapatid, nung nandito siya sa lupa, ay grabe po siya mag-pray. With supplication, with loud cries. Sa kanila yun, mga customary nila yun, mga kapatid. Pero kung gusto nyo mag-pray dito na may sounds, umiiyak ka, gano'n mag-pray mga Pentecostal eh. Yeah? Lumuluha ka, napapasigaw ka, wala namang pipigil sa'yo, mga kapatid. Pero kung iniisip mo na baka may istorbo yung katabi mo, okay lang, wag mo na lang din gawin. Pero tingin ko naman, di sila may istorbo kung magpe-pray ka. Kung genuine, mga kapatid, yung prayer mong ganun. Why not? Kung ang Lord nga, ganun mag-pray. With the loud cries, umiiyak, and tears to Him who was able to save him from death. And he was heard because of his reverence. Narinig ang kanyang panalangin, mga kapatid, dahil sa kanyang reverence. Alam mo yung pagbibigay ng galang, hindi ko makuha ibang word, doon sa bagay na yun sa panalangin. Pagbibigay ng buong atensyon doon sa panalangin.
Kaya siya pinakinggan ng Panginoon. Amen? Ganyan pa rin kaya tayo mag-pray? O stagnant na lang. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Kung ang Lord nga, mga kapatid, nag-pray ng matinding prayer, paano pa kaya tayong mga Kristiyano? Amen? Nung nasa lupa siya, mga kapatid, tinatakasan pa nga niya yung mga tao para mag-pray. Alam niyo ba yon? Sa dami ng sumusunod sa kanya, may isang scene doon na nagtago siya, mga kapatid, umakyat siya ng bundok. Nag-pray siya doon. Ganun niya hinanap-hanap ang prayer. Tayo kayang mga Kristiyano, hinahanap-hanap pa kaya natin ang prayer sa ating mga buhay? O wala na, stagnant na lang. Amen? Check yourselves, mga kapatid. Isa yan sa mga signs na you are in complacent situation. Letter B, praises or worship becomes a habit instead of an encounter. Kaya medyo kapares to ng pangangaral ko yung nakaraan. Nalala niyo yun? Yung worship Him with everything. Sino nandito yung nakaraan ako yung nangaral? Amen. Si Mama Ines lang. So, ito yun, mga kapatid. Praises becomes a routine instead of of encounter. Wala ko. A habit instead of an encounter. Alam niyo, mga kapatid, pag nagpe-praise and worship tayo sa Lord, very special yung oras na yon. Amen? Kasi kung hindi po special ang praise and worship, alisin na lang natin yun sa programa. Dating tayo rito, upo kayo dyan, mag-opening prayer ang MC, tapos preaching na agad. Di ba kayo nagtataka bakit merong praise and worship? Mga kapatid, para po sa Lord yun. Pagbibigay ng kapurihan po yun sa Panginoon. At hindi natin alam kung paano ibigay yun. Kasi sa Kanya po ang lahat ng bagay sa mundo. Alam niyo yun? Walang itutumbas kung anong meron ka para ibalik lahat ng ginawa sa'yo ng Lord. At alam niyo, ang gusto lang ng Lord na makita sa atin, yung magpuri tayo. Amen? Yung magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praises becomes a habit instead of an encounter. In Hope chapter 1 verses 6 to 7, wala akong maisip masyado na pero nagkaroon ako ng interest dito, mga kapatid, sa isang sample po, sa kwento po sa Book of Job. One day, the angels came to present themselves before the Lord. Meron pong praise and worship na mangyayari po sa langit. And Satan also came with them. Alam kasi, si Satan during that time, meron siyang access, sabi ng mga scholars, mga kapatid, sa langit. Liban po sa mga sa mga demons. Wala pong access sa mga demons. Pero si Satan, kaya pa niyang maka-access daw, mga kapatid. At pag meron daw malaking tiging sa langit, andun daw si Satan. Naiinggit siya kasi siya yung music director sa langit dati. Alam niyo ba yun? Siya yung kanan. Kaso, binagsak siya ng Panginoon dahil sa kanyang puso. Gusto niyang pumantay sa Panginoon. From music director, mga kapatid, binabasa. So tuwing nagpe-praise and worship siguro, sa palagay ko lang naman ito, mga kapatid, di naman ito eksaktong mamalinaw sa Bible. Pero alam, pag nagpe-praise and worship siguro sa langit, inggit na inggit si Satan. Dati kasama ako nagpupuri sa Panginoon Pero wala. Hindi na ako makasama. Hanggang tingin na lang ako. One day, the angels came to present themselves before the Lord. And Satan also came with them. The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Kaya't panawag ako. Kahit saan ako pumunta, wala akong mapuntahan. Isipin niyo yung mga sitwasyon na yun. Praise and worship na yun, pero nandun si Satan. Siguro, kahit gano'n yung sitwasyon si Satan, naiisip niya yung buhay niya dati. Nung kasama niya ang mga anghel sa langit habang nagpupuri sa Panginoon. Inggit na inggit siya.
Diba, Satan? Kaya naghanap siya ng makakasama po sa impyerno. Sabi sa Bible, ang impyerno para lang po kay Satan sa mga demonyo. Naghanap lang siya ng mga hatak. Pero isipin niyo yun, mga kapatid. Dahil kilala niya ang Diyos at nanginginig pa po siya, sabi sa James. Alam niya kung paano dapat purihin ang Panginoon. Alam niya, bawat pagpupurit, pagsamba, merong personal encounter. Hindi lang siya parang routine, parang habit lang. Ay, nandito na naman kami, praise and worship. Tatayo na naman to dito si Brandon, Sister Rachel, si Joanna, tapos tayo naman, papalakpak lang ganun. Tapos solemn, gaganon. Tapos, kamayan. Kasupo na kagad. Done. Sabi ni Kesed, done. Diba? Pero ganun ba yung pagpupuri? Ganun ba yung personal encounter natin pagdating sa Panginoon? Sa papurit pagsamba? Check yourselves. Baka hindi ka na ganun magpuri. Nandun ka na sa sitwasyon na complacent ka na. Amen? Amen. Yan yung pangalawa. Letter C. We tolerate sin instead of fighting it. Yan. Pag nasa complacent situation ka na, at ganyan, ang mga kasalanan, mga kapatid, tinotolerate na natin. Pinapabayaan na lang natin. At kung minsan, anong katwiran natin? Hihingi na lang ako ng tawad sa Panginoon. Amen? Hihingi na lang ng tawad, Lord. Itong kasalanan to, okay lang naman to. Amen? That's one of the signs, mga kapatid. Sabi nga madalas ng ating pastor, parang inaabuso natin yung grasya. Diba? Porket merong forgiveness. Diba? Ginagawa natin yung susi para makagawa tayo ng kasalanan. No. Siguro kung magkakamali tayo, yes, pwede yun. Okay yung nagkamali ka. Isa, dalawa, praise the Lord. Pero alam mo yun, yung nakailang beses ka na sa paggawa. No, tolerating na sin yun, mga kapatid. At kahit ihingi mo ng tawad yun, hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Hindi ko alam. Amen. Honestly, kung tinotolerate natin ang kasalanan. Romans chapter 4 verse 7. Sabi rito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Minsan ba, mga kapatid, ang kasalanan na paulit-ulit na natin nagagawa? Ano kaya yung ginagawa natin? Nire-resist lang natin yung devil. Satan, lumayas ka. Hirap na hirap na ako. Temptation, umalis ka. Hirap na ako. Ganun ba yung katwiran natin? Itong verse na ito, mga kapatid, ano yung unang sinabi? Submit yourselves then to God. Yan yung una. Hindi mo kaya i-resist ang demonyo, mga kapatid. Maniwala ka. Hindi mo pwede sabihin na, ay, umalis ka, demonyo, sa isip ko. Hindi. Ang una mong dapat gawin, submit yourselves to God. Amen? Para hindi mo matolerate ang kasalanan. Lumapit ka sa Panginoon. Kaya natataka ko, mga kapatid, sa mga ayaw magsi-church. Sasabihin natin na, alam mo yun, na siya ka na lang pag ano na ako, kapag natigil ko na yung bisyo ko. May isa tayong kaibigan na ganyan, mga kapatid. Hindi ko sasabihin kung sino, mga kapatid. Pero hindi niya mapigilan po ang paninigarilyo. Lagi kong pinapanalan, lagi kong chinachat, Brad, church tayo. Brad, sunduin kita. Brad, meron tayong fellowship. Palagi yun, mga kapatid. Sige na, try ko. Ganyan. Ito po yung sinabi niya sa akin, hindi ko kasi mapigilan yung kasalanan ko. Hindi ko mapigilan ang alak, hindi ko mapigilan ang sigarilyo. Gusto niyang i-resist yung demonyo, mga kapatid. Ang problema, ayaw niya magpa-submit sa kalooban ng Panginoon. Hindi ka makakalaya, mga kapatid, sa gawa ng demonyo. Dahil sabi sa Bible, submit yourselves, then resist the devil. Yan po yung sequence, mga kapatid. Amen? Kaya I encourage everyone, kung nandito tayo sa ganitong sitwasyon,
Nakakagawa tayo ng kasalanan, nagkakamali tayo. Makasalanan tayo. Lahat naman tayo rito makasalanan. Piliin mo pa rin lumapit po sa panambahan. Mag-church ka pa rin, kapatid. Amen? Palapak po tayo sa buhay na Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Do not resist the devil. Okay? Yan. Matthew chapter 27 verse 4. Ito, isang example mga kapatid. Yan. Kilala niyo kung sino yan? I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Kilala niyo kung sino yan mga kapatid? Yan po yung taong sising-sisi sa kanyang ginawang kasalanan. Parang tayo yan. Sino yan? Si Judas, mga kapatid. Sabi niya, I have sinned. Nagkasala ako. Ito yung problema kay Judas, mga kapatid. Alam niyang makasalanan siya. Pero sino ang pinuntahan niya dyan? Alam niyo kung sino ang pinuntahan dyan? Mga pari. Mga tao. Ang sinabihan niya na makasalanan siya, tao lang. Hindi siya dumirekta sa Diyos, mga kapatid. Hindi niya sinabing, God, I have sinned. Hindi. Pumunta siya doon sa mga Pariseo at sabi niya, I have sinned. I betrayed an innocent blood. Here's the 30 silver. Binalik niya, mga kapatid. Akala niya, sapat na yung pagsisisi na yon sa harapan ng tao para mapatawad siya. At maraming ganyan mga Kristiyano, mga kapatid. Nagsisisi naman sa kasalanan niya nang nagawa. Amen? Amen. Nagsisisi naman, alam nila yung ginawa nila eh. Alam natin kung ano yung ginawa natin. Ang problema, hindi tayo nagtunay nagsisisi sa harapan ng Panginoon. Parang si Judas. Pag nandiyan na po tayo sitwasyon na yan, alam nating makasalanan tayo, we have sinned. Pero hindi natin pinagsisihan sa harapan ng Panginoon. You are in the situation of complacency. Amen? Hindi tayo naka-live, no? Ay, naka-record pala to, mas maganda. Hallelujah. Ang apat, letter D, we become satisfied with where we are spiritually instead of pursuing growth. Ito yung nagiging madalas at hindi napapansin po na problema ng mga Kristiyano. Lalong-lalo na po yung tumatagal na po sa paglilingkod. Alam mo yon? Nananatili sa sitwasyon na meron siya. Dumating ka sa church siguro mga 2010. Youth ka siguro. Tapos, ano na yun, 2026 na hanggang ngayon, youth ka pa rin. Wala ka pa rin ginagawa sa ubasan ng Panginoon. Wala ka pa rin spiritual growth. Ngayon, sasabihin ko sa gabing ito, mga kapatid, hindi po tama yan. 2 Peter chapter 1, verse 5 to 8. For this very reason, make every effort to supplement your faith. Alam niyo mga kapatid sa gamot or sa vitamins, alam niyo ibig sabihin ng food supplement? Anong ibig sabihin nun mga kapatid pag pinainom ka ng food supplement? Pag sinabi ng doktor yun mga kapatid, ibig sabihin kailangan mo yun. Di ba? Kailangan yun ng katawan mo kasi pag hindi mo ininom yung food supplement na yun, pwedeng ikapahamak ng katawan mo. Usually, vitamins yan, gamot yan. Di ba? Amen, mga kapatid? Okay, parang yung MX3. Nag-endorse pa no? Food supplement. Sinabi rin po ng Lord yan, mga kapatid, sa pamamagitan ni Pedro. Make every effort to supplement your faith, pero hindi yung katawan natin, yung physical na katawan natin, yung pananampalataya natin. Dapat daw, supplementahin natin. Supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge. Amen? So, kailangan may virtue, kailangan may knowledge. And knowledge with self-control. So, pag nagkakaroon tayo ng virtue, nagkakaroon tayo ng knowledge, especially in the Word of God, nagkakaroon na nga tayo ng self-control. Amen? And self-control with steadfastness. And steadfastness with godliness. And godliness with brotherly affection. And brotherly affection with love. So, nagle-level up. Di ba? Yung dulo, love, mga kapatid. Kasawa na po dyan,
Yung enemies, love your enemies. Siguro yung una, yung bago ka sa Lord, di mo kaya ibigin. Yung kaaway mo, yung kasama mo ng loob, yung katisuran mo, yung kinatisisuran mo, di mo kayang mahalin. Pero dahil nagkakaroon ng supplement yung pananampalataya mo, sabi po ni Pedro, yan, nade-develop na po yung true love. Kaya mo nang mahalin yung enemies mo. For if these qualities are yours and are increasing, amen? Nag-i-increase po dapat ang ating paglilingkod sa Lord. They keep you from being ineffective. So, ibig sabihin, meron pong ineffective na Christian. Yung ineffective na yan yung topic natin. Amen? Complacency, complacent, ineffective. Hallelujah. Or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Imagine niyo mga kapatid. Pag ikaw pala hindi lumalago sa paglilingkod mo sa Lord, unfruitful tayo. Ineffective tayo sa gawain ng Panginoon. Baka complacent na tayo. And it kills our faith. Yan yung title natin. It will kill our faith, mga kapatid. Amen? Sino pa rito walang ministry, mga kapatid? Walang ministry. Yeah, so lahat tayo may ministry. Palaguin mo yan, kapatid. Kung wala ka pa, lapit ka kay Pastor Joel, mga kapatid. Sabihin mo, gusto ko po mag-song leader. Di ba? Why not? Marami ako tinanong dito. Naalala ko si Sister Sheila, tinanong ko yun eh. Sabi ko, sis, matagal ka na nag-church, baptize ka na, nagdi-disciple ka, nag-evangelism ka, baka gusto mo naman ka-ministry. Ushering. Siguro, may iba siyang gustong ministry, mga kapatid. Hindi ko alam kung ano yung kalooban ng Lord sa kanya. Pero marami sa inyo, tinatanong ko kung gusto niyo mag-ministry, na napapansin ko. No, na wala pa. Inaano ko sila, mga kapatid. Kahit pa po, yung iba sa atin, may mga kinakausap ako rito, na baka pwede ka maging gantong ministry, ganyan-ganyan. Kasi tataka nga ako lahat ng mga ini-invite ko sa ministry, lahat ako tinatanggihan. Siguro ang ministry depende sa leader, no? Kapag yung leader si Brother Gringo, wag, ayoko niyan. Hindi naman siguro, mga kapatid. Parang walang may ayaw ng evangelism. Parang may higit 1 taon na ako, one-man team pa rin ako rito, mga kapatid. Pag tinatanong ako rito na, ay, anong plano mo sa evangelism? Teka lang, tatanungin ko yung mga kasama ko sa evangelism. Ay, wala pala akong kasama, sorry. Sige, pagplanuhan natin yan. Marami na kasing ministry yung mga kapatiran, kaya hindi pwede magdoble-doble. Praise the Lord. Okay? So, dapat ang paglilingkod natin, bakit pwede kayo mag-apply, mga kapatid? Kailangan ko actually ng team. Sabi sa akin ng Pastor Donde, hanap ka. Badagin ko na makakasama sa ministry. Sabi na, sige Pastor, maghahanap po ako. So, pwede po kayo mag-apply. Kasapin nyo kami ni Pastor Joel para mas mapaiting natin ang evangelism. You know? Praise the Lord. Okay? Yan. So, yan yung 4, mga kapatid. Yung prayer, yung praises natin sa Lord, yung natatolerate natin ng sin, at ang pang-4 ay nasa-satisfied tayo sa sitwasyon na meron tayo, na di tayo nag-grow. Pangalawa, the danger. Ayan. Ano yung danger kapag nandiyan ka na sitwasyon na yan? Letter A, it opens the door to compromise. Yan. Kapag ikaw, hindi ka na gano'ng nagpe-pray, hindi ka nag-worship sa Lord, tinetolerate mo ang sin, hinahayaan mo lang, at hindi ka nagdi-dream na mag-grow sa ministry, sa paglilingkod mo, pwede kang makompromise. Look at what happened to Aaron. Di ba? Si Aaron, may ministry po siya. Kanang kamay po siya ni Moses. At one time, 40 days and 40 nights, umakyat po si Moses sa Mount Sinai. Siya naman, naiwan po si Aaron. Alam niyo, mga kapatid, kahit po leader siya, tinilagang leader, assistant leader ng bayan ng Israel, na-compromise po ang kanyang paglilingkod. Sabi ng mga tao, gusto namin ang physical thing na worship namin.
Gusto namin nakikita, ayaw namin hindi nakikita. Si Aaron bilang isang leader ay tinalaga, mga kapatid, na compromise po. Sige, kunin niyo yung mga gintong kinuha natin sa Egypt. Sunugin natin at gawin natin isang malaking rebulto at sambahin natin. Imagine niyo, mga kapatid. Leader na po yun during that time. Bakit siya na-compromise? Nandun siya sa sitwasyon na complacent siya. Samson, diba? Sabi ng Lord, sabi sa kanya, wag kang ng ibang lahi, mag-aasawa. Pero ano nangyayari? Nag-aasawa siya ng Palestina, si Delilah, si King Solomon. Malinaw ang batas po ng Israel na wag kang mag-asawa. Hindi lang po isa ang inasawa ni Solomon. Di ba? 700 na concubine, 300 na legal wife. At halos lahat doon, mga kapatid, ibang lahi na compromise. Even Peter. Nung tinatakot na siya ng mga tao, kasama ka ron Kasama ka ng Lord Nagmi-ministry nga kayo Diba? Nagpapalabas ka kayo ng demonyo. Hindi ko kilala yan. Sabi ni Pedro. Diba? Sabay nga kayong kumain yan at matulog. Nakita ko, hindi ko kilala yan. 3 beses dinanay po ni Pedro. Tayo kaya, ilang beses natin dinanay ang Lord? Amen? Kapag nasa complacent situation tayo ng ating paglilingkod, pwede po tayo makompromise. Letter B, like Saul, we begin trusting ourselves more than God. Pag nagkakaroon ka, diba? Feeling mo, nasa tama ka ng landas. Lalo na kapag marami kang ganito, marami kang mga material na bagay, feeling mo, pagpapalala ng Lord yan. Pwedeng pagpapalala ng Lord yan, sabihin na natin. Kaso, nahahandle ba natin ng tama? Amen? Diyan bumagsak din si King Saul, mga kapatid. In Proverbs chapter 28, verse 26, he who trusts in his own heart is a fool, but whoever walks wisely will be delivered. Ano sabi ng kanta ng Sex Bomb? Parang Sex Bomb din yung naging sample ko yung nakaraan. Paborito ko sila. Sabi ng Sex Bomb, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Di ba? Alam niyo ba yun, mga kapatid? Parang di nyo alam. Panahon kasi namin yun, mga kapatid, mga 2010. Nauso yung kanta na yun. No? Mali pala yun, mga kapatid. Unbiblical, kabaliktaran po na sinasabi sa Bible. Wag daw natin sundin ang mga puso natin. Amen. Sundin mo kung ano yung kalooban ng Lord. Lord, mahal ko yun Yeah. Susundin ko yun. Mahal ko yun Crush ko yun. Okay? Jeremiah chapter 17 verse 5. Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. Maraming ganyan, mga kapatid, mga Kristiyano, mas nagtitiwala sa mga tao sa paligid kaysa po sa Diyos. Amen? Yung kaibigan na lang natin, mga kapatid. Gulat ako ron, mga kapatid. Meron ba rin? Hindi kayo inaaway politically, mga kapatid. Ayun lang yun sa personal lang naman na ko. Huwag nyo na akong awayin, mga kapatid, kung Pero malaki yung paghanga ko nung pumasok siya ng politika at naniniwala ako, mga kapatid, na gagamitin siya ng Panginoon para malinis ang ating gobyerno. Naniniwala ako rin, mga kapatid. Yun nga lang, hindi natin alam kung ano nangyari. Praise the Lord. Compromise, mga kapatid. Mahirap talaga ma-compromise. Letter C, it produce a lukewarm heart. Pag complacent ka, mga kapatid, pwedeng mangyari sa iyo yan. Maging lukewarm ka sa paglilingkod. Revelation chapter 3, verse 16. Imagine niyo, mga kapatid. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Nakakatakot yan, mga kapatid. Amen? Next picture. Yan. Tingnan niyo yan, mga kapatid. Very famous po ang verse na yan in John 3:16.
Di ba? Napakaganda ng verse na yan, mga kapatid. At alam mo yun, ang mga, lahat ng denomination, yan talaga yung pinaka-front para mag-share ng gospel. At kahit tayo, mga kapatid, yan yung front natin, John chapter 3, verse 16. Pasok kayong lahat dito kasi ililigtas tayo ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ikaliligtas ng lahat. Pero pagdating po sa 3:16 din naman, mga kapatid, pero revelation naman. Ayan yung mga naligtas doon sa John 3:16. May mga ganyang sitwasyon ngayon, nasa Revelation 3:16. Lukewarm. At sabi po ng Panginoon, I will spit you out. Aalisin kita. Nakakatakot, mga kapatid. Nakakatakot ang maging complacent pagdating po sa paglilingkod. Kasi pwede tayong alisin ng Panginoon. That's the danger of that situation, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Okay? Sa pangatlo, tama na sa durugan, sa cure na tayo, mga kapatid. The cure of complacency. At mag 8:30 na. Yan. Unang dapat natin gawin, mga kapatid, kung sa palagay nyo sa mga oras na ito, medyo nandyan tayo sa sitwasyon na yan, o kung siguro may kakilala tayo, o tayo mismo na lang, mismo, huwag tayo mandamay ng iba. Ang sabi ng Lord, mga kapatid, may cure naman po dyan. Huwag kayo mag-alala. Letter A, examine your heart today. Right now, to examine your heart means to look closely at your inner thoughts, feelings, and motive. Hindi lang yung puso, mga kapatid, pati yung mga iniisip mo, yung mga pinaplano mo, at mga motibo mo, mga kapatid, sa mga ginagawa mo, examine mo yun, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourself to see whether you are in the faith o papatay na po yung pananampalataya natin. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Huwag kang mag-alala, mga kapatid. Kahit pa sa mga oras na ito, nandiyan ka sa sitwasyon na yan. You are in complacent situation. No? At bigla mo na-realize, Lord, nandito pala ako. Ay, Kuya Green, nandyan po ako ngayon. Huwag ka mag-alala, nasa iyo po ang Panginoong Kristo. At di hamak na mas malakas po ang Panginoong Kristo dyan sa sitwasyon na meron ka. Amen? Amen, amen. Praise the, palapak po tayo sa buhay na Diyos. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pangalawa, repent and return to your first love. Kung nakita mo na ganyan ang sitwasyon mo, magsisi ka at balik ka po sa iyong unang pag-ibig. Revelation chapter 2, verse 4 to 6. Yet, I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Amen? But you have this in your favor. You hate the practices of the Nicolaitans, which I also hate. Ito yung magandang bagay, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, magsisi ka. Yung pangalawa, and do the things you did at first. Hindi lang tayo magsisisi, mga kapatid. Balik ka kung saan ginagawa mo dati. Maaga ka lagi nagsisimba, di ba? Maging maaga ka na ulit. Sisimba ka ng Wednesday, Friday, gawin mo na ulit yun, mga kapatid. Di ba? Yung mga kapatiran, dati di mo binabati, batiin mo na ngayon. Di ba? Amen? Gawin mo na ulit yung mga dati mong ginagawa. Kaya mo yun, mga kapatid, dahil yun yung promise ng Lord. Because Jesus is in you. Kasama mo ang Panginoon, mga kapatid. Kung sa atin lang, hindi natin kaya, pero dahil ang Panginoon nasa atin, kayang-kaya po natin yan. Amen? Amen. So, repent and do the things you did first. Letter C, seek God daily to prayer and His Word. So, yan yung sunod, mga kapatid. Aralin mo ang salita ng Panginoon. Mag-pray ka. Joshua chapter 1, Verse 8, paborito to ni Brother Maki. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it.
then you will be prosperous and successful. Amen? Ito yung gustong ipagawa ng Panginoon po sa mga Israelites. Pinangunahan ng pamilya po ni Joshua. Bakit? Kasi pagpasok nila sa land of Canaan, marami pong iba't ibang lahi na meron doon na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ayaw ng Lord na makompromise po sila. Kaya sabi ni Joshua, sabi ng Lord kay Joshua, basahin mo lagi yung Book of Law, araw at gabi. Huwag mong hayaan na mawala sa iyong mga labi. And sad to say, alam natin ng istorya, mga kapatid. Nung namatay po si Joshua, hindi na po nasunod ng mga lahi yung gantong rules. At aral yun sa atin, mga kapatid. Huwag natin tularan yung mga sumunod po sa lahi ni Joshua. In John chapter 14, letter D, ask the Holy Spirit to renew your passion. Ito yung pinakamalaga, mga kapatid. Kung di ka na ganun kainit sa paglilingkod mo sa Lord, kilingin mo sa Holy Spirit. John chapter 14 verse 26, but the Helper, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Siguro nakalimutan mo na yung unang pag-ibig. Nakalimutan mo na yung sarap ng pakiramdam ng paglilingkod sa Lord. Kayang ibalik po ng Santo Espiritu yung bagay na yun. Amen? At tingin ko lahat tayo nakaranas na ng ganung bagay. Siguro iba sa atin na backslide, na wala sa Lord. Pero yung nakabalik sa Lord, di ba, ang sarap maglingkod ulit. Sobrang init. Amen. Huwag na nating hayaan na mapunta tayo sa ganung sitwasyon. Balik ka na kagad, kapatid. Amen? Amen. And for conclusion, 8:27, yan, sakto tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Complacency is dangerous because it is easy to miss. Hindi mo kagad kasi mapapansin niya na complacent situation ka na. Kasi nagsisimba ka eh. Alam mo yun? Nag-fellowship ka siguro. Pero alam mo yun, kung hindi ka po lumalago sa paglilingkod mo pa, ulit-ulit ka lang every Sunday, complacent ka yan, mga kapatid. At that is dangerous thing pagdating po sa paglilingkod. It slowly weakens our love for God and makes our faith cold. Sa old life, reminds us that past victories are not enough for today. Siguro may mga patutuo kang maganda. Amen? May mga naranasan kang katagumpayan mula sa Panginoon. Pero po, hindi po sapat yan para mapag-igting mo ang iyong pananampalataya. Kailangan mo magpatuloy. Kailangan may bago lagi. May araw-araw na binabago sa iyo ang Panginoon. Amen? Para mas tumibay ka po sa iyong paglilingkod. Jesus calls us to wake up, repent, and be zealous again. Do not let comfort replace your commitment. And today, choose to follow with all your heart. Amen? Amen, mga kapatid. Alam mo, mga kapatid, isa sa napapansin ko, mga kapatid, kahit pa nandun po ako sa kabila, pag ang isang kabataan na mainit sa paglilingkod sa Lord, pag alam mo yung pag medyo dumadami ng obligasyon sa buhay. Amen? Isa sa una nila o pinapriority nila na i-cut off sa kanilang buhay, alam niyo kung ano? Yung paglilingkod sa Lord. Oo. Yung dating nag-worship lead, yung dating nag-a-usher, dating nagtuturo. Nung umangat ang buhay, mga kapatid, nag-level up, ang unang inalis yung ministry. Nakakatakot yun, mga kapatid. Nakakatakot yun. Huwag natin gagawin yung ganung bagay. Amen? May mga nagpamilya, nag-asawa, una kagad tinanggal yung gawain ng Panginoon. Amen? Yung mga magulang, nagkaanak, di ba? Hindi na dinala yung anak sa church, mga kapatid. Huwag, mga kapatid. Baka maging complacent ang sitwasyon natin. Amen? And for the last verse, in Revelation chapter 3, verse 19, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Kung meron man, nasaktan, sa mga oras na ito, mga kapatid, pinapasabi ng Lord,
mahal tayong lahat ng Panginoon. Even I, no? Bago pa po kayo tamaan ng pangangaral, unang-una wala pong pinapatamaan ng mga pastor at mga ngaral dito. Bago po kayo maapektuhan, una na po kami naapektuhan sa inyong mga pangangaral. Amen? So mahal tayo ng Panginoon at pagpalain tayo ng Panginoon na buhay. Lahat po tayo mga katayo. Praise the Lord. Tayo po manalangin. Praise the Lord. Pag-pray. Sige. Pray natin. Okay, let's close our eyes and bow our heads. Takilang Diyos, palang Ama, muli, papasalamat kami sa gabing ito, sa iyong kabutihan at kadakilaan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa gawain ito, Lord, sa pag-iingat na nakarating kami dito hanggang sa pagtatapos, Panginoon, salamat sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon. At nawa, anumang aming natutunan ng Diyos, ay mas ma-realize namin ang sitwasyon namin, Panginoon, na ma-apply namin ang iyong mga salita at higit sa lahat, maibahagi rin namin, Panginoon, ang mga bagay nito. Amin din pinapanalangin, O Diyos, ang mga alay, Panginoon, ikapot-alay, Panginoon, sa gabing ito, na patuloy niyo i-bless, O Lord, at palawakin pa, Panginoon, God, paluguin ang kapera na ito, O Diyos, upang sa ganon, ay maging instrumento ito sa pagpapalaganap ng iyong mga salita. Sa aming pagtatapos, O Diyos, kayo mag-ingat sa iyong mga anak, O Diyos, at maraming salamat po sa gabing ito. Sa iyong lahat ng kulatian, kadakilaan sa iyong nag-iisa, luwalhating pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. God bless everyone.